Magsidalangin po tayong lahat. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit, na lumalang sa lahat at makapangyarihan. Narito naman po kami muli sa inyong sanktuaryo upang kami pupuri at magpasalamat at sasamba sa inyo. Sapagkat tanging kayo po lamang ang makapagbigay ng assurance sa mga tao sa sanglibutang ito. Assurance of salvation, assurance of peace, assurance of provision, assurance of protection, assurance of an answer of the prayers, O Lord of God, of your people. Kaya napakadakila niyo po at napakatapat niyo po sa inyong mga pangako. Kaya narito po kami, Panginoong Hesukristo, upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay aming luwalhatiin, kayo po ay aming ibubunyi. We will exalt you, we will glorify you, and even worship you in spirit and in truth. Pagpalain niyo po ang inyong mga mensahe sa bawat puso ng inyong mga anak na siyang patuloy magbibigay ng assurance sa bawat isa. Thank you for all these things. Kayo po nagsabi naman, hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Please be seated. Let us open our Bible on Psalms 107 verse 6. That's Sister Joy. Praise the Lord. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses. Praise the Lord. So, napakadakila ng ating buhay na Diyos sapagkat may nangyari po noong Sabado ng umaga sa di inaakala na merong darating dito na isang emergency dahil yung kanilang anak na more than 1-year-old pa lang ang bata ay nung ito ay pina-check up nila sa isang hospital dito sa maybe Turil, ay nasumpungan ang kanyang baga ay may mga tubig. So, pag ang tao ay may tubig sa baga, kinakailangan niyan i-suck or i-suction sa hospital. Ay bata, nahirapan ng maghinga. Yung mga magulang ng papa ng bata, abalang-abala na. Sabi nila, dalhin na yan sa SPMC, sa hospital ng ating gobyerno dito sa Davao. Nung kinonsult yung mga magulang ng mother doon sa lugar nila, ayaw pumayag. Sapagkat laganap ngayon ang COVID cases, saan-saan man. Ang Davao Doctor Hospital puno ng COVID patient. Yung ibang mga hospitals, kunti na lang ang kulang para mapuno. So, takot sila. Baka maya-maya i-charge silang COVID yung bata, baka hindi na nila makita. Anong nangyari? Emergency dinala dito sa higit pa sa hospital. Dahil ang kanilang masusumpungan dito ay the God of all flesh, and there is nothing too hard for Him. Yung bata, ayon sa kanila, ay nangitim na yung kuko, nangitim na yung tuhod, nangitim na yung paa, at yung leeg ay parang nabali na. Kung sa tingin natin, parang last breath na lang. Kagabi, pumunta kami doon sa bahay ng kanilang tinitirahan, kasama ang parents ng lalaki, sa ama ng bata, kasama ang mga kapatid nila. Nung nagbigay na sila ng testimony, doon namin naramdaman at doon namin narinig ang reality pala sa nangyari. Sila pala mismo hindi na nag-akala na mabubuhay pa ang bata. Dahil sa tingin talaga nila, kukunin talaga ng Diyos. Sabi talaga nila, ang langit ay sa mga bata.
Siyempre, mga innocent pa sila. So nung dumating dito, dahil they are in trouble, yun na. Kasi ang mother kasi, dating holy place, nag-backslide for so many years. No? Nag-wandering, nag-riotous living, nag-worldly, tinikman niya ang lahat ng mga kalayawan sa sanglibutang ito, lahat ng mga kamunduhan, ungodliness, worldliness, unrighteousness. Nandyan sa kanya, nag-backslide talaga siya 100%, totally. Kaya sabi ko sa kanya, magpakumbaba ka, magsisi ka, kasama ng husband mo, bumalik na kayo sa Panginoon. Ay yung isip pala ng mother, kinumit na lang niya sa Panginoon yung anak niya, come what may, kung kunin man, so be it, bahala ka na Lord. Parang 20% na lang ang isip nila ng mabuhay pa ang bata. So after the prayer dito, iyak ng iyak yung bata dahil hindi nga makahinga, miraculously, huminto kaagad yung iyak ng bata. At nung fellowship muna kami dyan, hanggang tingin ko stable na yung bata, umuwi. Yung pala, pag uwi nila, nakita ng mga magulang, mga kapatid na okay na ang bata. Tapos sa araw na yan, mga 6:00, nagdumi ang bata. Alam mo anong dinumi niya? Napakalagkit, napakabaho. Paglabas ng maraming ganun sa katawan niya, totally, absolutely, wala na talagang hingal ang bata. Naglalaro para yung bata. So, doon namin nalaman, sila pala na pamilya, ang papa pala nila ay pastor. At sa tagal ng panahon, hindi na sila nakasimba dahil sa trabaho nila. At yung church na dinadala niya, na wala na rin mga membro, nagwatak-watak na rin. Kaya sabi ng papa sa testimony niya, kung sa aming kalagayan, ang aming mga kaluluwa, baka butot balat na lang. Uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. Kaya tama lang na pinuntahan talaga namin sila, naghintay talaga sila, nagpasalamat talaga sila sa Panginoon. At kung ilalagay natin sila sa high age band, puno. Dahil unang-una, 7 ang anak niya, plus asawa. So ilan na? Palagay natin, 5 ang nag-asawa. Ilan na? 10. Plus 2 kapatid ni nag-asawa, 12 na. Plus apo, 8. Plus meron pang mga kapitbahay doon na nag-attend. Yung high age, punong yan. Sabi ko, yung commuter na high age, ang sayang-saya nila. Bakit? Kasi na-revive sila. Spiritually, ang bukang bibig nila, si Nathaniel, yung bata na yan, yan ang ginamit ng Diyos para kami ma-shaken, para kami ma-awaken, para kami mabuhay yung aming pananampalataya sa Diyos, para kami ma-revive, balik sa Kanya. Kaya totally, nagkaroon sila ng revival lahat, buong pamilya. Meron pa daw silang iilang anak na sa bundok, gusto rin nilang makarating dyan. Kaya, ano ang purpose ng Diyos? Bakit? Nung umiyak sila, dahil nagpakumbaba sila, niligtas sila sa kanilang trouble, niligtas sila sa kanilang distresses, kasi gusto ng Diyos sila ipabalik sa tamang landas, sa katotohanan ng kanyang katuwiran at kabanalan. God would like to lead them in the way of righteousness para sila magkaroon ng assurance ng kanilang kaligtasan. Basahin natin yan. Psalm 107, verse 7. Praise the Lord. And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Yan. Para sila akayin sa tamang daan at sila makapasok sa isang magandang syudad. Lumabas sa bibig ko. Sabi ko, manindigan lang kayo. Yung bahay na tinitirahan nila, hindi sa kanila. Yung mga anak nila nakatira ng ibang bahay, hindi rin sa kanila. Nag-aarkila. Lumabas sa bibig ko,
Sumunod lang kayo sa Panginoon, makabili kayo ng sariling lupa, makabili kayo ng sariling lupa at makabahay kayo. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ko. Paniwalaan nyo lang yan. Kasi nung na-assign ako dito sa Davao, nung una, wala yung mga membro ko halos lahat. Walang lupa, walang bahay. Kami lahat walang sariling simbahan. Pero pangako ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maniwala kayo sa hindi, yung pinakamababa naming membro nagkaroon ng sariling lupa at bahay. Hanggang sa lahat. Ganon din sa inyo. Pag manindigan kayo sa Panginoon. Ganon. So, nako, grabe yung pagpuri nila sa Panginoon kagabi. Nagpasalamat talaga sila. Ang haba ng mga testimonies nila. Hindi mo kayang pigilan. Halos lahat sila nag-testimony. Unang-una si Micah, iyak ng iyak talaga siya. Dahil nadama niya talaga yung spiritual revival. At nakalimutan na niya yung backslider. In-acknowledge niya talaga sa harapan nila. So, therefore, dapat talagang purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan na ginagawa niya sa mga tao sa sanglibutang ito. Kaya kung tutuusin natin, hindi na mabubuhay yung bata. Puno na ng tubig yung baga talaga. At nahihirapan ng maghinga. Halos, Kaya, to God be the glory, pinalabas ng Diyos sa dumi. Yung man lumabas sa ibig ko, Lord Jesus, yung lahat ng tubig ng kanyang baga, idaan mo sa kanyang pagdumi. Idaan mo sa kanyang pag-ihi. Yun. Tinupad ni Lord Jesus yung dalangin namin dahil sila rin ay nagpakumbaba. That is the wonderful works of God upon His children. We should praise God for this. Praise the Lord. Basahin natin Psalm 107 verse 8. Praise the Lord. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Yes, we should praise the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men. Dapat talagang purihin ang Panginoon. Uhaw na talaga sila sa kanilang kaluluwa, buong pamilya. Grabe, ang saya-saya nila nung nabisita sila doon. Sabi ko, Lord, sabi ko sa kanila, huwag kayo magpasalamat sa amin nakarating kami dito. Pasalamat kayo kay Lord Jesus, binigyan niya ako ng lakas na makapunta dito. Dahil sa araw na ito, ikaapat kayo mabigyan ng Word of God. Divine service, evangelistic, meron pang surprise na funeral service, ikaapat kayo. Binigyan ako ng lakas ni Lord Jesus, kaya pasalamat kayo kay Lord Jesus. Kaya kung hindi sa Kanya, hindi na ako makarating dito. Dahil malamang pagod na ako. Pero, by the grace of God, dahil sa prayer ninyo, ginamit lang yung katawan ko, binigyan niya ako ng lakas. Praise the Lord! So, bakit? Alam ni Lord Jesus Christ yung pamilya na yan, longing already. Naglulong na sila. Puro bukang bibig nila, panahon na ito na babalik kami sa Panginoon, panahon na ito na magpatuloy na kami. Yun ang gusto nila. Puro sabi ko, sige, punta tayo sa simbahan, i-arrange natin God's will. Pinobre lang tayo dito ha. Kaya simple lang yun ang ato ang panginabuhi. Sige, yun sila, praise the Lord, Pastor. Kaya, to God be the glory. By the grace of God, nasa gift yung buhay ng bata. Ngayon, para sa ganun, walang hadlang sa ating mga dalangin dyan sa ating Panginoong Diyos. Ikaw na lalapit dyan sa ating Panginoong Kristo, unahin mo talaga yung spirituality mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi yung approach ni Sister Micah, kasama yung kanyang husband, pumunta na sila dito kasi wala na silang magawa. Babalik na talaga sila sa Panginoon. Kaya, automatic, pinugon ng Diyos. Ganun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Ayaw kasi ng Diyos na lalapit ka lang sa Kanya para kagalingan. Pagtapos na magaling na yung sakit mo, babay Jesus ka na. Ay hindi masaya si Lord Jesus Christ niyan. Kasi sabi nga sa pulong sa salita ng Diyos, if in this life only you have hope in Christ, you will be
a miserable of all men. Ibig sabihin yan, pwede ka manggagaling sa doktor, pwede ka manggagaling sa albularyo, pwede ka manggagaling dyan sa mga espiritista. Pwede. Pero pag lumapit ka sa ating Panginoong Hesus Kristo, the most important part of your whole life, which is spirituality, don't ever miss that. Kasi yan ang pinaka-importante. Yung kagalingan ng sakit mo, katulad sa ginawa niya nung Sabado ng umaga. It is just being added. Binigay ni Lord Jesus. Parang nagdahilan lang yung bata. Parang wala lang nangyari, kaya tinititikan ko yung dibdib ng bata kagabi kung anong paghinga niya. Wala na talaga akong makitang hingal. Matawa na siya, lumalapit, lumalakad na siya. At sila mismo ang naging witnesses by the grace of God and by the power of God. Kaya, if you come to the Lord, you must like a person which is longing for your soul. Yung bang uhaw ka sa salita ng Diyos. Uhaw ka sa guidance ng Diyos. Uhaw ka sa katuwiran ng Diyos. Uhaw ka sa kabanalan ng Diyos. Pag yan ang ating paglapit sa Kanya, yung mga sakit na yan, mga problema na yan, nako, katiting lang yan sa mata ng Diyos. Maliit lang yan. Added lang yan. Basahin natin yan. Anong gagawin niya sa mga longing soul? Basa. Psalm 107 verse 9. Praise the Lord. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Yes. Bubusugin niya yung iyong kaluluwa na nag-asam-asam sa Kanya. Punuin niya ng goodness yung iyong kaluluwa. O, tingnan mo yan. So, lahat ng galing sa ating Panginoong Diyos. Lahat mula sa ating buhay na Diyos. Kaya marami ngayong mga tao ngayon sa sanglibotang ito still in darkness. Nag-text sa akin, itong umaga lang, yung pinuntahan ko dyan sa Green Meadows na pastor, nag-text yung aking anak na hindi pa daw okay yung aking anak na si Glenn. Pagod na raw siya. Alam mo, pag mama ka, yung anak mo magsabi ng pagod na, ay, iba na isip mo. Di ka na makatulog yan. Para bagang pauwi na yan doon sa, alam mo na. Kaya nag-request siya sa akin, Pastor, wala akong ibang maalaala na ginamit ng Panginoon. Ikaw, i-pray mo. Sabi ko, sige, mamaya, magbalik ako dyan. Bakit? Anong kailangan? Bakit babalik ako sa kanila? Because they ask it for prayer. Ay, bakit ako babalik sa kanila, sa bahay nila? That I might deliver them the word of God para i-guide sila na kung mag-approach man sila sa Panginoon, they should long for their spirituality. Praise the Lord. At pupunuin sila ng goodness. Isang touch lang yan ng ating Panginoong Diyos. Parang nagdahilan lang yan. Dami na natin naprayan sa ospital. Naalaala niyo yung lalaki na nadisgrasya dito sa nagmotor. Tapos tumilapon siya doon sa dilim. Kung hindi nakita ng mga kasamahan niya, patay talaga siya. Kasi hindi na makita yung ang laruan na lang na nabunot niya sa Christmas party nila ang nakita. Pero yung motor niya tsaka yung katawan niya nandoon sa madilim. Kasi midnight na yon. Sugatan ang muka. Yung salamin niya nabasag, natusok yung mga niya sa muka niya. Tapos nung na-hospital siya, bedridden talaga siya. Imagine that, nung naprayhan, automatically bumaba sa bed, nag-ihi. Nagtaka sila, Praise the Lord. Pagtapos ilang araw na outpatient, nagda-jogging na siya. So, kaya, yung mga sakit na yan, napakaliit lang yan. Gusto ng ating Panginoong Diyos. Be spiritual-minded. Kahit ano pang kalagayan mo, kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, kaya ka ng Diyos iligtas. Kahit madilim yung paningin mo, dahil nawalan ka na ng pag-asa, bigyan ka ng ating Panginoong Diyos ng liwanag sa buhay mo. Praise the Lord. Basa verse 10. Praise the Lord. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. Yes. Umuupo ka sa kadiliman
anino ng kamatayan ang iyong nararanasan, nandyan ka sa affliction and iron. Ibig sabihin niyan, iron, you are like in the prison cell. Yung bar of irons, hindi ka makalabas-labas sa iyong kalagayan. Kaya sabi ni David, lingon ako sa kaliwa, lingon ako sa kanan, wala akong nakitang katugunan. Kaya umiyak ako sa Panginoon. Kaya dito ka sa Panginoon, iiyak. Sapagkat pagtatawag ka sa Kanya sa trouble mo, ay sigurado yan. I-deliver ka ng Panginoon. Pero, tandaan mo ito, once God performed deliverance in your life, do not forget to glorify God. Huwag ka nang humiwalay sa Kanya. Because that is your chance, that is your opportunity na naliwanagan ka, na nakarating ka sa Kanya para siya ang mag-akay sa iyo, siya na ang maghatid sa iyo sa Kanyang mga pangako. Ginawa lang ng Diyos na paraan yung problema mo, yung sakit mo. But when in fact, ang tinitingnan ng Diyos sa buhay mo, yung kaluluwa mo, na hindi ka na mababalik sa kadiliman. Basa. Psalms 50 verse 15. Praise the Lord. And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Yes. Glorify mo ang Diyos. Maangkin mo yung deliverance from your trouble. Glorify God. Sigurado yan. Kaya marami dito sa Bible na karanasan ng mga alagad ng Diyos. Nakita talaga nila yung kamay ng Diyos paano iligtas ang tao sa kamatayan, kamay ng Diyos paano iligtas ang tao sa kadiliman, at ang Diyos hindi magsawa, gagawa at gagawa pa siya ng mga himala sa mga tao na lalapit sa Kanya. Hindi yung naubos na yung slot sa tulong ng Diyos. Hindi yan mauubos. O kaya naupos na yung kandila ng Diyos. Hindi na siya makabigay ng liwanag. Hindi. No? Basahin natin yan. 2 Corinthians 1, 8 hanggang 10. Praise the Lord. For we would not, brethren, have you ignorant of our trouble, which came to us in Asia, that we were pressed out of measure, above strength, in so much that we despaired even of life. But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Praise the Lord. Ha? Desperado ka na? Mabigat na masyado para sa iyo, wala ka ng kakayahan, lumapit ka sa Panginoon. Nung lumapit ka sa Panginoon, dineliver ka niya, He will yet deliver you. Ibig sabihin yan, mayroon pa rin siyang plano, anumang mangyayari, tutulong pa rin siya sa iyo. Kasi sa buhay natin, hindi lang isang trouble. No? In our lives, there are so many troubles, but out of all them, God will deliver us. Trouble 1, trouble 2, trouble 3. But God will deliver you out of all those troubles. Praise the Lord. Kaya He will yet deliver us. Kaya ang importante talaga, pag nasumpungan mo na ang Panginoon, gumawa lang siya ng paraan. Sakit mo, problema mo, para makarinig ka sa Kanyang banal na salita, makilala mo siya, malaman mo yung katotohanan ng Diyos, masanctify ka, maliwanagan ka, hindi lang pala kagalingan ng sakit ang kakayahan ng Diyos, kundi lalo't higit sa mga bagay na eternal, forever. O di, huwag ka nang humiwalay sa Panginoon. Patuloy ka dyan. You have everlasting God and everlasting benefits with Him. Kaya napakadakila ng Diyos sa buhay natin. So, anumang mga pagsubok sa buhay natin, God will deliver you. Praise the Lord. Praise the Lord. Last verse, 2 Timothy 3:11. Praise the Lord. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. You Praise see? the Lord. Dami. Persecutions, afflictions, na dumating sa akin sa Antioch. Alam mo itong Antioch, this is a memorable place. Diyan ang lugar na first tinawag silang Christians.
that the apostles or the believers or the followers of Jesus Christ was called Christian for the first time in Antioch. At Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of all them, all the Lord delivered me. Walang bagay na hindi kanya kayang ligtasin. From all your troubles, God will deliver you. Praise the Lord. So, i-pray natin mamaya sa prayer na gagawin doon sa ni Ma'am Elena o Sister Elena, dahil yung anak niya si Brother Glenn, he is the breadwinner sa buhay nila. Paano na lang? Ang hirap ng buhay ng mundo pag mawalan tayo ng breadwinner. Lumapit tayo sa Panginoon kasi siya yung number 1 breadwinner. Buhayin niya, pagalingin niya para i-provide niya inyong pangangailangan. So, pray natin ito. By God's grace, by God's mercy, maintindihan nila. Kailangan lang mapaintindi sila kung anong dapat approach nila gagawin sa Diyos. Para ang Diyos malugod sa kanila, God will perform a miracle. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Magsidalangin po tayo. Hallelujah. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po sa inyong paalaala. Diyan po sa inyong mga banal na salita na itong mga problema sa dumating sa bawat buhay ng tao ay isa lang itong pag-aakay ninyo sa matuwid na daan upang i-deliver nyo ang lahat from all their troubles. Subalit, the most important thing after we have known you and received such deliverance, we should glorify you, O Lord. I-glorify namin kayo. Huwag kaming babay, Jesus. Huwag kaming mag-alis after we receive the temporal benefits. Kaya, Lord Jesus, tulungan niyo pa si Sister Elena, O Lord, na isang mother na napaka-lungkot niya dahil sa ito nga ang mga pangyayari. Subalit, bigyan niyo po siya, Lord Jesus, ng spiritual understanding para yung maging daan niya ay ito'y daan ninyo na iaakay niyo po sa kanya. Daan ng matuwid, daan sa kaligtasan, daan sa inyong kapangyarihan. Kaya Lord Jesus, patuloy niyo pong sustain ang inyong mga anak, lalo't na yung mga anak ninyo na kailangan pa ng kagalingan sa buhay ni Sister Marisa Montañez. Patuloy niyo po siya, Lord Jesus, bigyan ng katagumpayan na yung maging resulta ng biopsy ay ito po ay maging negative from cancer. Ganon din po, Lord Jesus, sa buhay ni Sister Vicky Gonzalez, yung kanyang cancer sa ovary ay ito na po ay mawala na totally, miraculously, so that she shall be free from cancer. Ganon din po kay Pastora Pasing, patuloy niyo po siyang bigyan ng lubos na kagalingan so that she shall be, O Lord of God, able to minister. Ganon din po, O Lord of God, si Sister Baby Mandagyo, patuloy niyo pong isara at pagalingin ang sugat ng kanyang dibdib according to your mercy and according to your compassion. Ganon din po, O Lord, kay Sister Eliha Julian, patuloy niyo pong paliitin yung mga namamagang tuhod para sa ganon ay maluwag na yung paghakbang at paglakad niya. At lahat, Lord Jesus, na may mga karamdaman, Brother Roger Serrano, balik niyo po ang kanyang dating lakas, sigla sa kanyang katawan, physical, lalot na sa spiritual. Lord Jesus, isustain niyo po ang bawat buhay po ng inyong mga anak. Solbarin niyo po yung mga problema ng inyong mga anak financial. I-supply niyo po lahat ito. Turuan niyo po ang inyong mga anak paano lumapit sa buhay na Diyos para sa ganon kayo po ay malugod sa bawat isa. At magliligtas pa kayo ng maraming kaluluwa. Katulad sa mga pamilya na makatunaw na pamilya. Kayo po, Lord Jesus, ang mag-bless mula sa mga magulang, mga anak, mga apo. Hawakan niyo po, Lord, ang buhay nila at patuloy niyo pong pakilusin ang inyong kapangyarihan sa buhay ni Nathaniel that absolutely, miraculously, hindi na siya babalikan ng kanyang sakit. Kaya, Lord Jesus, I commit everything into thine hands. Continue to bless every one of your people and sustain everyone and preserve until your coming, na kami handa lagi, Panginoong Hesukristo. At habang
Pahintulot niyo pa kami nandito pa sa sanglibutang ito. Give us strength, give us power, give us kakayahan, O Lord, para mag-perform ng inyong mga gawain, para marami pang masagip na mga kaluluwa who sit in darkness. Thank you, Lord, for all these things. As you have said, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Let's praise the Lord.